At saka, siyempre, yung Pangulo. Di ba? Para kilala ng ating mga mag-aaral, sino ba niya yung Pangulo ng Pilipinas? Madali, nakita doon sa yung picture, yung poster ng presidente. At siyempre, nandun yung poster ng Vice President kasi Education Secretary. What? Malamang, yun lang po yung allowed. Para niya, Mr. Maravillas, may mali siya. Di ba, alangan man pati yung poster niya doon sa classroom na idinikit ng teacher, ibawal saka yung poster ng Pangulo, Pangulo yun ng Pilipinas. Siyempre, dapat nandun. Plus the Vice President, siyempre, dalawang poster, kabilaan. Dito sa side na to, Presidente. Dito yung Education Secretary, the Vice President. Yun lang doon lang ang focus. Si Inday Sara, mga kababayan, ipinag-utos sa lahat ng mga public schools na tanggalin daw po yung lahat ng mga decorations, tarpaulins, artworks na nasa loob ng mga classrooms. Makita niya, Mr. Maravillas, para daw makapokus po yung mga students, mga mag-aaral, doon lang sa lessons ng mga teachers. Ito po yung balita, mga kababayan. Sa Philippine Star, Sara orders removal of all decorations in classrooms. Di ano niya, Mr. Maravillas, di ba maganda yon? Para tama naman niya si Inday. Para makapag-focus talaga yung mga mag-aaral sa bagong matatag curriculum. Tingnan natin pa kung tama o mali. Makikita mo yan, mga kababayan, sa magiging results doon sa mga mag-aaral. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Parang sablay. Ewan ko kung sino yung nag-advise, mga kababayan, kay Inday ng ganito. But before natin, mga kababayan, pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang tanggalan ng posters. Tarpaulin sa mga classrooms, mga dekorasyon, dapat tanggalin na daw yan. Para tutok lang sa matatag curriculum. Baka pagdating ng oras, mga kababayan, yung matatag curriculum maging mabobo. Mabobo curriculum po, mga kababayan. Imbes tumalino yung mga bata, lalong naging lutang. Iwan ko kung sino nag-advise, mga kababayan, o nagsailaliman lang sa review yung proposal. Yung matatag curriculum pa naman, sabi ni Inday, hindi man kumanan niya yan ni-review. Wala ba nakuha niyang background sa education? Wala ka palang background. Sino po yung nag-advise sa'yo na yung mga tarpaulins, yung mga artworks, at saka mga decorations na nandyan sa mga classrooms, dapat natanggalin? Itong mga artworks na to, mga kababayan, they serve as visual aids. Kaya nilinagay yan ng mga teachers dyan. Pinag-aralan nila yan sa classrooms. Kaya naglalagay po ng kung ano-ano mga dekorasyon. Nakakatulong siya sa effective learning experience ng mga bata. Di ba po? Ganon. Nag-invest pa naman yan yung mga teachers. Di ba? Binili yan sa mga, sa mga bookstores. Naglagay sila dyan ng mga animals, ng mga iba-ibang ori ng plants.
Diba? Iba-ibang colors. Naglagay sila dyan to serve as visual aids. To enhance the learning experience ng mga bata. Di po ba ganun yung purpose ng mga decorations? Hindi man actually yan mga decorations. Mga visual aids po siya. Tawag diyan learning materials. Talagang idinikit sa mga classrooms para sa paulit-ulit na nakikita ng mga bata, madali nilang matutunan po. Ganun ang purpose ng visual aids. Alam ko kasi po yun, nagturo kasi ako at nag-aaral ako ng education. Si Inday kasi po, abogado. Bookish, yung abogado, libro lang. Walang mga visual aid. Hindi man nila kailangan. Siyempre, nasa postgraduate courses na sila. Hindi na nila kailangan yung visual aids. Pero sa mga elementary grade pupils, napaka-importante po yon, mga kababayan. Sa high school, tapos college, not much na kailangan natin ng mga visual aids, nakadikit pa sa mga, o nakapasta mismo. At kailangan matagal. Pwede na yung visual aids during reporting and discussions ng mga teachers. Pero sa mga bata, importante, permanente. Diba? O kung hindi permanente mga kababayan yung visual aids, pinapalitan po, depende sa sa lesson. Di ba ganon, mga kababayan? Ewan ko kung ano yung magiging reactions ng mga teachers. Kahit nga kayo po sa kampanya, may visual aid. May tarpaulin, may mga posters. Anong purpose ng mga posters ng mga politiko during the campaign? Importante yun po. For easy recall. Madali mga kababayan na ma-memorize ng mga tao o makilala ng mga tao kung sino yung mga kandidato. That's the purpose. Hindi siguro itinuro ka, Inday. Mas madali po yung pag-memorize, yung learning mga kababayan ng isang bagay pag nakikita natin. Yan ang purpose po ng advertisement sa radyo. In like manner, sa television, sa dyaryo, in like manner, dapat ganun din. Mga kababayan in classrooms, lalo sa mga bata na nagsisimula pa lang po, napaka-importante yung visual aids. Mga kababayan, ito mga posters na to, mga decorations, nakakatulong po yon para madali na matutunan ng bata yung mga bagay-bagay sa mundo. Mga educational materials yan po, may purpose kung bakit idinikit yan dyan ng teacher. Yung anak ko nga po noon, nalaman ko na lang na marunong na pala mga kababayan magbasa dahil nakita niya yung mga tarpaulins na naka-advertise, yung advertisement ng mga malls dito. Binabasa niya. Sabi ko, marunong na pala na magbasa yung aking anak. Hindi pa yon pumapasok sa sa school. Doon siya natuto. Prinactice niya mga kababayan yung reading skills niya. Siyempre, may mga educational materials po akong binili, mga books na pambata. Pero yung pag-practice niya na magbasa mga kababayan sa mga tarpaulins, mga advertisements. Di po ba? Ibawal na ngayon, sabi rito. Posters, tarpaulins, unnecessary artwork, and other decorations inside classrooms should be removed to enable students to focus on their lessons. Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte reminded public school teachers and administrators ahead
of the start of classes this month. Kaya pala doon sa Brigada Eskwela mga kababayan, pinagtatanggal ni Inday. yung mga posters, mga kababayan, mga visual aids na nandyan sa classroom nakadikit, mga dekorasyon, pinagtatanggal ni Inday. Ang maalala niyan, mga kababayan, ng mga bata, yung pangalan lang ng teacher niya. At saka yung DepEd secretary, siyempre, hindi bawal yung poster ng para makilala kung sino yung DepEd secretary. At saka, siyempre, yung Pangulo. Di ba? Para kilala ng ating mga mag-aaral, sino ba niya yung Pangulo ng Pilipinas? Madali, nakita doon sa yung picture, yung poster ng presidente. At siyempre, nandun yung poster ng Vice President kasi Education Secretary. What? Malamang, yun lang po yung allowed. Para niya, Mr. Maravillas, may mali siya. Di ba, alangan man pati yung poster niya doon sa classroom na idinikit ng teacher, ibawal saka yung poster ng Pangulo, Pangulo yun ng Pilipinas. Siyempre, dapat nandun. Plus the Vice President, siyempre, dalawang poster, kabilaan. Dito sa side na to, Presidente. Dito yung Education Secretary, the Vice President. Yun lang doon lang ang focus. So sabi rito, Duterte earlier issued DepEd Order Number 21, Series of 2023, or the implementing guidelines for Brigada Eskwela. Schools shall ensure that school grounds, classrooms, in all its walls, in other school facilities are clean and free from unnecessary artwork, decorations, tarpaulin, in posters at all times. Oversized signages with commercial advertisements, words of sponsorships, or endorsement or announcement of any kind or nature shall be taken down. Read the policy. Parang pang 2028 na talaga po ito. Nag-iikot pa naman yung mga potential candidates po, si Risa Ontiveros, si Lenlen, mga kababayan, nagsisimula na din mag-ikot-ikot sa mga eskwelahan. Parang may mali siya po ito, mga kababayan. Ano tingin ninyo, mga teachers? Sang-ayon ba kayo sa policing ito ni Inday? Classroom walls shall remain bare and devoid of posters, decorations, or other posted materials. Classrooms should not be used to stockpile materials and should be clear of other unused items or items for disposal. Ito, maganda to. Para orderly yung classroom. Pero yung may patanggal mo yung mga ipatanggal mo yung mga visual aids. Kaya idinikit yun ng mga teachers to serve as visual aids. So sabi rito, during Brigada Eskwela Initiative in Bansalan, Davao del Sur on August 17, Duterte was seen removing decorations in one classroom, including a printed version of her official portrait. Kasama pala yung niya? Kasama pala yung picture niya? She also removed materials posted on a bulletin board. The new directive resulted in confusion among some teachers. Nalito, siyempre, mako-confuse yung mga teachers kung ano yung objective po ni Inday sa pagpapatanggal ng mga posters kasi mga educational materials po siya. Hindi man niya naglalagay ng kung ano-ano lang na mga posters. Yung mga teachers po. Ang nilalagay nila talaga, mga makakatulong sa learning ng mga bata.
So the new directive niya resulted in confusion among some teachers who noted that the long-standing practice of putting up posters in educational materials on classroom walls with some. So nalito, yung mga teachers pa. With some arguing that decorations make learning more conducive, especially for younger students. Napaka-importante po yon sa mga bata. Napakalaking tulong siya. And it is based on, on studies. Hindi lang dito po. That is universal, mga kababayan. Kaya, iyon ang tanong natin, sino kaya yung nag-advise kay Inday para gawin po yon? Imbes niya na maging matatag curriculum, na magiging malutang. What? Naging lutang yung mga, yung mga mag-aaral. Sabi dito, Duterte maintained that bare walls will allow students to focus on the lessons from the teachers. Paano nyo nasabi? Yung lessons nga ng mga teachers, idinikit for constant reminder para madali silang matuto. Pagdating nila sa classroom, kahit hindi pa nagsisimula yung lecture, yung discussion ng teacher, may nakikita na sila mga visual aids. Nakadikit kasi. Halimbawa, for the week, ito yung lesson, o di may advance na pong visual aid, nakadikit. Ito niya yung lesson. Kahit nga po sa mga seminars, kahit sa mga teachers, ganon ang ginagawa. Before pa ng discussions, mga kababayan, ng kung anong topic sa seminar, may visuals na po. Di ba? Kung hindi, video presentation. For effective learnings ng mga participants. Ganon po, Inday. Kahit nga sa kampanya, may visual aid. Alin yung mga visual aid? Yung mga posters na nakadikit sa stage. Saka yung video presentation. Para madali ma-recall ng mga tao, mabilis nila makilala yung mga candidates at yung mga platforms. Nakalagay doon kung ano yung plataforma, nakasulat. That is the purpose of visual aids. Iwan ko kung sino yung nagsabi sa inyo, nag-advise sa inyo ng ganyan. So sabi rito, with the pilot implementation of the matatag curriculum this school year, Duterte hopes to correct the painful decline in the ability of young learners to read and write. Ngayon, ito mga kababayan, isi-share ko sa inyo bilang patunay na napakalaga yung visuals, visual aid po, para sa mga mag-aaral. Hindi lang sa mga mag-aaral in classrooms. Kahit sa mga matatanda. Yan ang pinatanggal ni Inday. Ill-advise po si Inday. Galing ito sa University of Pittsburgh. Ayan University of Pittsburgh, visual aids. Pinag-aralan po ito ng napakatagal kung gaano kahalaga. Ano daw yung reasons sa paggamit ng visual aids? Improves audience understanding and memory. Para madali po yung understanding ng tao, nakikita mo And madali yung pag-memorize, yung pag-recall. Pag lagi mong nakikita, mga kababayan, ang isang tao, madali yung retention sa memory. And iyan pinag-aralan ng mga educators. Si Inday po, hindi man educator. What? Wala nga daw siya po na background in education. Kaya nga yung matatag curriculum, hindi niya ni-review. Pagkatapos, mag-implement siya ng ganitong policy. Kaya, pati yung mga teachers na confused. Sabi rito mismo sa balita, ano pa? Serves as notes. And that's the usual, a thing na ginagawa ng mga tao. Sinusulat niya, ginakapi.
Kahit yung mga bata, yung mga nakikita nila sa paligid, kinakapi nila. Yun ang natura ng mga bata to copy kung ano yung nakikita nila sa paligid. So, importante yung visual aid. Pag kinapi nila yung mga educational materials, nakakapabilis sa kanilang learnings ng mga bagay-bagay po na dapat nilang matutunan. Ano pa? Provides clearer organization. Facilitates more eye contact in motion by the speaker. Nakakatulong yon. Mga kababayan, habang nagle-lecture yung teacher, itinuturo niya yung mga visuals na nasa paligid, nakadikit kung ano yung magiging lesson for the week. Usually, hindi man lesson for the day. For the week siya. Hindi man natatapos yung mga lessons po. Di ba? Hindi man agad-agad siya. So, laking tulong ng mga visuals. At yan, ang mga visual aids na yan, pinapalitan naman yan po. Depende kung tapos na yung subjects nila. And usually, makikita ninyo yung ibang mga visuals dyan, mga posters, ang mga nakasulat po, mga kasabihan para sa magagandang pag-uugali. Halimbawa, honesty is the best policy. Nakasulat yan dyan. Tapos, nandyan yung mga posters ng mga national hero. Dr. Jose Rizal. Para ang tanggalin ninyo, hindi man hero yon, yung i-commemorate ngayong August 21. Si Ninoy, tanggalin ninyo yan dyan. Masamang influensya yon. Pero yung mga noble heroes natin, mga katipuneros, kailangan nyo nakadikit para alam ng mga bata kung sino itong dapat na tularan. Ano pa? Contributes to speaker credibility. Kaya nga po ako, naggagamit ako ng visual aid kahit baliktad. Sabi ko, wag na ninyong basahin yung pinapakita ko. This is for authenticity. Authentic po. Makatotohanan yung source natin. Kaya binabasa ko sa inyo, pinapakita ko pa. Kahit baliktad. To establish credibility of the source. Kasi baka isipin ng mga nanonood, gawa-gawa mo lang anya Mr. Maravillas. Di ba? Pero pag pinakita ko sa inyo, visual aid ito. Ayan mismo po. Basahin ko. University of Pittsburgh, Department of Communication. Pinag-aralan po nila visual aids. Ano yung importance ng paggamit po ng visual aids? So, hindi lang sa bata, lalo na po sa bata. Napakalagay ng visual aids. Mahalaga nga sa matatanda. Kahit nga po sa political campaign, importante yung visual aids. Pagkatapos, ipapatanggal mo sa mga teachers sa mga classrooms para yung focus lang doon sa sinasabi ng teacher. What? Lalo niyan mabobobo yung mga bata. Bakit? Ayun, tinanggal mo yung mga nakakatulong sa kanila para sa mabilis na pag-aaral nila. Di ba? Dinisable mo. Mr. President, I think kailangan ni Inday ng magaling na na advisor. Parang nagkamali yata po kayo ng pagpili kay Inday bilang education secretary. Hindi yata dumaan na Mr. President sa sa maayos na vetting. Interview, mga kababayan. Hindi dumaan sa maayos na vetting process yata si Inday before ninyo na inappoint as education secretary. Types of visual aids. People. Kaya importanteng may mga tao na nakikita sila. O sino to? Ito yung presidente, vice-presidente. Ito yung mga
mga heroes, yung mga importante, mga national heroes natin. Di ba? Maps. Ito yung map of the Philippines, ito yung map of the world. Para sa early age nila, alam na nila, nakikita nila kung ano yung surroundings. Nakikita nila sa mga walls. Ito pala niya yung map of the Philippines. Ganito pala yung itsura niya. Familiar ka agad? Ito pala yung world map. Ito pala yung China na binibrainwash tayo at barkada ni Mao na dapat mag-ingat tayo kasi niluluko tayo ngayon. So madali nilang matutunan yon. Para ma-develop yung pagiging nationalist nila. Di ba? Yung nationalism, pagmamahal. Ito pala yung China, napakalaking bansa. Gusto pang kamkamin yung maliit lang na bansang Pilipinas. So, ang liit-liit dito sa world map. Di ba? Ipinapatanggal. Ito pala yung United States of America. Nakikita nila. Nakadikit sa wall sa eskwelahan. Kinder pa lang alam na nila. Pinapatanggal ni Inday. Pinatanggal niya. Objects, charts, flow, tree. Ito pala yung sinasabing durian from Davao. Yung durian nga po, pambira tayo makakita niyan dito. O pag nakita ng bata, ito pala yung durian. Nakikita niya rito yung mga siyempre, kung ano lang yung nasa paligid. Yung galing sa ibang lugar na mga prutas, hindi siya familiar. Di ba? Sequence, pictographs, flip, graphs, pie, bar, line, yung mga graphs. Photographs, pictures, diagrams, sketches, projected images, tulad ng overhead projectors, PowerPoint presentation film. Kita ninyo? Ito yung mga visual aids. Yung film na visual aid talaga yun. Paano yan? Pinapatanggal po ni Inday. Ang labas niyan, yung matatag, curriculum. Ngayon po, magtanggal curriculum. Magtanggal ng mga visual aids. At ang resulta niyan, mabobo curriculum. At ang resulta niyan, mga kababayan, lutang na mga mag-aaral. Baka lang po gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Visual aid ito po Para yung sinasabi ko, alam ninyo kung anong itsura. Madali ninyong matutunan. Di ba? Ngayon, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos po. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na rin po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.